division titleist, and his home crowd loves the monster. Puma de la UNAM de la Ciudad de México y de todo México. El rey está en la casa. ¡Ala! David Picasso! Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Kilala si Naoya Inoue na isang halimaw sa ibabaw ng boxing ring kasalukuyang namamayagpag sa buong mundo. Inaasahan na karamihan na magpapatuloy ang kanyang pamamahay greatest boxer of all time. Una nating talakayin ang boxing skills, mga bala at armas na dala-dala ni Naoya Inoue tuwing ito ay may laban. Una dyan ay ang lakas ni Naoya Inoue, dahil ang lakas na dala-dala ni Naoya Inoue tuwing ito ay may laban ay talagang grabe ang lakas nito. Dahil kapag ikaw ay natama ng lakas ng suntok ni Naoya Inoue lalo na sa body shot ay talagang mapapaluhod ka kanalang at talagang mararamdaman ang impact na dala ng kanyang suntok at kung malaslasan at mapurohan ay baka tulog ang aabutan ng kanyang mabiktima ng kanyang power punch. Ang kaliwa at kanan na suntok ni Naoya Inoue ay halos magkaparehas lang ang daladalang lakas. Nakitang-kita sa kanyang boxing record dahil sa 29 niyang laban ay 26 dito ay knockout ang inabot dahil napakalakas talaga ng knockout percentage ni Naoya Inoue. Kilala din si Naoya Inoue bilang isang pressure boxer na talagang mahirap pantayan ang ganitong estilo, dahil sa tuwing may laban si Naoya Inoue ay talagang aatake siya ng naayon sa kanyang nababasang kahinaan ng kanyang kalaban. Siya ang tipo ng boksingero na sugod ng sugod sa kalaban ngunit maingat sa kanyang mga galaw para hindi ito matamaan ng mga counter punch ng kanyang kalaban, hindi rin ito gaanong umaatras sa laban dahil nakikipagsabayan ito sa lakas kontra lakas. Isa rin sa kinakatakutan na suntok ni Naoya Inoue ay itong body shot at liver punch na kung saan ay kapag ito ay tumama panigurado mararamdaman ng kanyang kalaban ang sakit na dahilan ng kanilang pagkatumba at pagsuko sa laban. Ang body shot at liver shot na ito ay isa sa pinakamalakas niyang atake at estilo sa ibabaw ng boxing ring. Naging masyado ng eksperto si Naoya Inoue pagdating sa liver punch at body shot dahil sa training pa lang ay talagang focus sila sa ganung estilo. Magaling din si Naoya Inoue sa timing, nakitang-kita naman kanyang mga laban ay nakakapasok ng walang kahirap-hirap ang kanyang mga solidong suntok. Mataas din ang depensa ni Naoya Inoue, kitang-kita din naman sa kanyang mga galaw na hindi ito masyadong mag-alaw sa ibabaw ng boxing ring, kaya madali niya magawa ang kanilang game plan, na naging resulta ng kanyang pagkapanalo. Sa kabilang banda naman ay atin naman talakayin ang daladalang estilo sa ibabaw ng boxing ring ni David Picasso. Una ang taglay na bilis ni Picasso, dahil sa bukod na mabilis ang suntok ay may dala din itong lakas na kapag tumama ay panigurado na may paglalagyan ito. Kayang-kaya din ni Picasso makipagsabayan lakas sa lakas ni Naoya Inoue, may taglay din itong sapat na hangin si Picasso kaya hindi siya gaano makitaan ng pagkapagod. Sa dami ng suntok na binabato ni Picasso sa bilis lakas ng kamao at lakas ng resistensya ni Picasso ay tiyak na mahihirapan itong si Naoya Inoue patumbahin si Picasso. Kaya ano sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Naoya Inoue si Picasso sa ibabaw ng boxing ring? Just comment down below. Ngunit bago ang labanan Naoya Inoue vs David Picasso ay atin muna panoorin ang laban ni David Picasso kontra Kamida na kung saan ay madami ang nagulat sa lakas ni David Picasso sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa sa ating mga balita. In Osaka, Japan, here is Konosuke Kameda. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero faces another big challenge against Kameda. Jonriel Casimero plan is to finish and knock out Kameda in 30 seconds of round 1. In this fight, both are hot and bad boys who can be considered on the top of the boxing ring. This is an exciting fight because both of their goals are knockouts in round 1. The strength of Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero is complete, and the result was positive. The Pinas Angas Jonriel Casimero is coming to Japan to measure and test his strength again. In this fight, Jonriel Casimero's strength will be tested first before he moves up to a higher division. So the fight with Kameda is a good tune-up fight for the only Cuadro Alas Angas of the Pinas Jonriel Casimero. Kameda is known to be a strong boxer and has been in this fight twice losing,
first to Luis Neri and second to Picasso, who are both strong boxers fighting in the featherweight division. In this fight, Koki Kameda, his promoter, will look at whether he should give Jonriel Casimero the fights he wants or not, so in this fight it is very important for Jonriel Casimero to win against Kameda so that he can move up. Casimero's promoter also wants to see how Team Casimero is preparing, especially in getting the right weight, and he can guide him, so that Casimero can be more disciplined and stronger, because the plan of Kameda promotion is to give Jonriel Casimero a big fights and make him a world champion again in the field of boxing sports. What do you guys think? Can Jonriel Casimero knock out Kameda in a short round or not? Just comment down below.非常にまた戦い方、このジャブのだいぶやっぱり陣地が大きくなりましたね。ボディジャブ、入ってくる、この左手が開くだ。2ラウンドに入りました。さあ赤平さん、はいどうぞ。赤コーナー入りたいという話はしています。ボディストレートないかもしれませんが、ただここも間合いを測りながら、井上としてはこの前の手ボディストレート。アフマダリエフです。コーナー集まってここは丁寧にいきたい井上なので、まだフェイントでちょっと腕をこう伸ばすような仕草を続けてインサイドジャブ。いや、いいジャブですよね。本当にいい戦い方をしてます。自分の前で戦う。アフマダリエフはこれまでですよね。そうなんですよね。合わせてきます。スパレスに負けなければですよね、あれは。合わせてきます。入っていった。それはもしかしたらこのアフマダリエフの手数が減るっていう理由に。なるほど。ボディストレート。動きが速いんですよね。非常にダートが硬いんです。アフマダリエフで。もしかしたらどっかでフラッシュダウンはあったかもしれませんけども。来年5月と言われているドリームマッチに向かいます。それ。いいヒットです。いいヒットですよね。ことかもしれないですね。僕は勝ってますからね。ですけれども、やっぱり思うようなボクシングが出ない、受けさせられている。通りです。いいだけじゃなくて右ボディもだってお互いうまいムーブですよね。右打つので。右にもあるけどワツーも使うというんです。ただこの戦い方は本来脳のスタミナの井上選手はさすがですよね。パイゴトといえばこうかかりすぎてしまうけれども早く的中率で右ボディも打たれています。ワツーボディ。アフマダリエフ左が3連打4連打出るんでね。そうですか。アウチングの姿勢を見せました。大丈夫。相手は雑になってきている。そしてこちら相手をコントロールしてますよね。誘っています。井上です。今日のテーマです。井上右カウンターで怖いですね。怖いですね。ワンツースリー。集中してほしいですね。そうですね。これがうまいんですからね。すごい選手がこんなに今日は本当にポイントがほとんどないと言っていいと思います。このジャブが最初から最後までボディストレートが取られていると思っているでしょうか。またガードを上げていってるつもりなんですけど、やっぱそこをさせない。だから11ラウンドさせてもらえてないんですよね。薄すぎですよ。そして井上尚弥は拳を突き上げた IG アリーナ。井上尚弥です。本当に井上選手はファイターですからかもしれないですね。最後なので絶対にいかなければアフマダリエフ。赤平さんとゆったり動いて自分のボクシングをしろという指示ですね。序盤からその話が出ていたんです。そういう長谷川さん本当にさないということなんでしょうね。させてもらえてないですよね。アフマダリエフの顔がだいぶ腫れています。ボディだ詰めてきた。普通の人が考えるような試合でいい。何が何でも勝つというテーマ。アフマダリエフまさにレスすごいボクシングを見たい。左フックカウンターアッパーミートですね。行くべきだと思います。厳しいと行きたいワンツースリー。ワンツースリーというもらった。井上もらった。ここでゴングが鳴りました。
勝敗の判定へ。着が出る前に先に川島さん感想をいただきました。もちろんその強さ